Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ng mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Poot na poot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maging hari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Kung noong linggo, narinig natin ang talinhaga ng talento, ngayon naman, ngayong araw na ito, talinhaga ng salaping ginto, ang ating ebanghelyo. Halos parehas po ang pinapatungkol ng dalawang talinhagang ito, na kung saan ang amo ay nagbigay sa kanyang alipin at sa huli, ipinagsulit kung ano ang nangyari sa ibinigay sa kanila. Tig-iisang ginto ang iniwan sa bawat alipin. Sa talinhagang ating narinig, lahat iniwanan, tig-iisang ginto. May isa, tumubo ng 10. Isa naman, tumubo ng 5. At yung isa, walang tinubo. Isa pa rin sa huli. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, yung kaisa-isa na meron siya, binawi. Yung kaisa-isa na meron siya, ibinawi. May 3 bagay ang naisituro sa atin ng ating talinhaga. Una, anumang ibinigay sa atin, gamitin. Malinaw sa amo na ang ibinigay niya sa kanyang mga alipin ay dapat ipangalakal. Hindi iyon iniwan para itabi, kundi para gamitin. Kaya merong kaakibat na dapat gawin. Nasasayang ang isang bagay kapag hindi ito ginagamit. Base sa ating karanasan, mas madaling masira o mas madaling maluma ang anumang bagay na hindi ginagamit. 'Di ba? Subukan mong wag tirhan ang bahay kahit bago, maluluma. Mas mabilis masira. Kahit ano yan. Bagay man yan o titulo. Pagiging doktor, pag hindi mo ginamit, 2 taon lang, lipas na yung pagiging doktor mo. Di ba? Meron ka nang hindi alam. Yung profesyon mo bilang guro, pag hindi mo ginamit, paglilipasan ka ng panahon, magiging outdated ka, maluluma ang karunungan. Kaya bagay o titulo, kahit karunungan o talino, maging talento, kapag hindi ginamit, maluluma at masisira. Unang sinasabi, anumang ibinigay sa atin, gamitin. Pangalawa, anumang bagay ay mayroong hangganan, mayroong katapusan. Lahat sa mundo may katapusan. Kaya't hanggang andyan, pakinabangan. Gaya ng iniwan sa mga alipin, dumating ang araw ng katapusan, sinulit sila at inalam kung ano ang kinapuntahan. Ang malungkot na kwento ng ating buhay ay yung dumating ang katapusan pero wala kang kinapuntahan. Yun ang malungkot na kwento. Dumating ka sa mundo nang wala. Natapos ang iyong buhay sa mundo nang wala. Yun ang malungkot na kwento. Kaya nga sabi, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo na. Kasalanan mo na. Kaya anuman bagay, mayroong hangganan. Huwag naman sana kung ano ang iyong o kung saan ka iniwanan, yun pa rin ang binalikan. Pangatlong itinuturo sa atin, ang anumang hindi ginamit, pwedeng bawiin. Ang anumang hindi ginamit, pwedeng bawiin. Lahat ng bagay may gamit. Madalas lang, ayaw natin itong gamitin. Magaling tayong Pinoy sa ganyan, no? Yung ayaw gamitin ang isang bagay. Plato,
no? Ang hilig nating magtabi. No? Ano pa? Yung, alam nyo ba yung punch bowl? Meron pa ba kayo nun? Yung malaking parang mangkok na sinasabitan pa palibot ng baso, 'di ba? O tingnan nyo, yung sa inyo bago pa. Pero ngayon luma na 'yon, no? Hindi na ginagamit yung ganun, hindi na uso. Pero tinabi mo, napaglipasan. Tayong Pinoy, ang galing magtabi, no? Yung nanay ko, bubukingin ko, no? Ang galing magtabi ng yung microwavable na plastic, no? Yung kapag nagte-take out ka sa restaurant, no? Pagka-uwi, huhugasan 'yon. No? Sabi ko, gamitin 'yan. Bakit nakatabi? Oh, ang hilig nating magtabi ng kung ano-anong bagay. Kahit talento, isinasantabi natin. Talino, ayaw gamitin. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo nang hihinayang gamitin. Bagay yan. Merong dahilan para gamitin. Kaya nga, yung gintong ibinigay sa alipin na hindi ginamit, sa huli, binawi. Dahil ibig sabihin, wala itong silbi. Mga kapatid, sa lahat ng ibinigay sa atin, pahalagahan at gamitin. Dahil yan ay nakalaan para tayo ay pagyamanin. Tandaan, ang mga bagay na ibinigay at hindi ginamit, pwedeng kunin at pwedeng bawiin. Amen.